Hello po mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, lahat mga kababayan at ligtas po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, dumating na po, arrive na po ang dating Pangulong Duterte sa Dahej, mga katambay. Dito po, diretso po siya sa prison ng ICC, mga katambay, kung saan po siya lilitisin sa Netherlands, mga katambay, dito sa Dahej. Tingnan po natin ang kaganapan, mga katambay, at panuorin po natin at komentuhan po natin. At napakarami po nating mga kababayang OFW at naninirahan na po doon. Ang talagang bumuhos po ang suporta sa ating dating Pangulong Duterte, mga katambay. Talagang yung simpatya po nila at pagmamahal po sa ating dating Pangulo, mga kababayan, ay makikita po natin at masasaksihan. Talagang ibang klase po ang nangyari po na panggigipit po sa pamilya Duterte at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Panoorin po natin mga tambay at komentuhan po natin. Yun po, mabilis. Wala ulan siya. Yun po yata yun. Yun na po yun. Close. Nakita niyo po mga kaibigan. Ito lang yung aso. Sisigawan po natin. Ayan po mga kababayan, nakita po natin ang pagdating po ng dating Pangulong Duterte sa Netherlands, sa Dahej. At diretso po, napakabilis po ng mga sinakyan po ng dating Pangulong Duterte, ng mga mobile na gamit-gamit po ng mga otoridad po ng ICC, mga tambay. At ito po galing po siyempre po sa airport ng Dahej o sa Netherlands, mga tambay. Nakakalungkot lang po mga kababayan ang sinapit po ng ating dating Pangulong Duterte sa sobra pong pamumulitika at siyempre po sa kasakiman sa kapangyarihan na ayaw na po nilang matalo at muli pong mawala sa kanila ang kapangyarihan. Ayaw na po nilang mawala ito dahil po napakarami po kasi nilang anomalya. Ito po ang isa pong napakatindi po na nangyari po sa dating Pangulong Duterte. Naging para po siyang naging po siya, panakip. Siya po ang ginawang panakip butas para po mawala ang issue ng korupsyon nila, mga katambay. Ginawa pong ginawang pain at talagang yung sinasabi nga po natin na talagang grabe. Grabe po talaga ang galit. Sobra po ang galit po ng gobyerno po dito po sa pamilya Duterte, lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte. Dahil nakita naman po natin ang mga pinatay po ng mga biktima, ang biniktima po ng mga mamamatay tao, mga NPA, ang biniktima po ng mga drug addict, mga normal na tao pinatay, ginahasa ng mga randing and tandem, mga eskalawag na pulis, di ba? Mga terorista, ang mga pinagpapatay po nito ay wala po tayong nababalitaan na human rights para po sa mga biktima.
wala pong naglilitis, wala pong ICC na galit po sa biktima o na biktima po ng mga NPA. Sa mga nabiktima po ng mga ni-rape ng mga addict, mga pinatay po ng mga holdupper, mga pinatay po ng mga teroristang NPA. Wala po, walang due process po at wala po tayong nakitang nililitis po, mga kabayan. Tanging sa mga masasamang tao lang po may human rights, mga tambay. Ibang klase po. Kaya nga po ang tanong natin dyan, mga kabayan, ito pong mga tao na ito, na galit po sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ang mga nagagalit po dyan, yung mga tumangkilik po sa masasama, yung mga masasamang gawain, apektado po yan. Sila po ang maapektuhan yan. Pero yung matitinong tao na wala pong ginagawa't paglabag sa batas at hindi gumagawa at hindi gumagamit, lalong-lalo ng droga, talagang wala kang magiging problema sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Wala. Hindi ka magkakaproblema nung panahon niya. Ang magkakaproblema ang masasamang tao. Di po ba? Lalong-lalo po ang mga narco-politics, mga kababayan, mga drug lord. Di po ba? Yan po ang nasaksihan po natin. Talagang kahit po saan dalin, ang dating Pangulong Duterte ay minamahal po ng mga Pilipino. Grabe po ang pagmamahal at suporta po na nakukuha po ng dating Pangulong Duterte. Kahit saan mo siya dalhin, kahit anong bansa, kahit yan, katulad po niya sa Netherlands, sa The Hague, talagang ang mga Pilipino naglabasan po ang ating mga kababayan para mabigyan po ng suporta at talagang yung kalungkutan po ng ating mga kababayan na nasa Netherlands, sa The Hague, talagang bumuhos po ang lungkot nila at talagang ibinigay po nila ang suporta sa dating Pangulong Duterte. At sana po malagpasan po ito ng ating dating Pangulong Duterte. Samahan po natin ng maraming dasal. At syempre po, may update na rin po sa Vice President and Vice President po. At si Congressman Pulong ay papunta na rin po sa The Hague. At ang balita po natin ay arrive na po sila. Kanina po, nasa Middle East na po yata sila. At connecting flight na po sila papuntang Netherlands, mga katambay. Ang nakakalungkot lang po, mga kababayan, sinapit po ito ng isang dating presidente, mga katambay, na naglingkod ng tapat. At syempre, nilinis niya ang problema ng bansa, lalo sa kaguluhan ng terorista. Ang mga salot na gumagamit na ayaw tumino, na mga drug addict, na meron namang pagkakataon na ito ay magparehab pero ayaw nilang gawin. Ginawa na po nila itong talagang bisyo at pinagkakitaan pa ang bisyo na droga, mga kabayan. At syempre po, nahandyan pa ang mga salot na randing in tandem. Randing in tandem noong mga panahon na yon, di ba? Yung mga nakamotor, problema po natin nung araw yon, di ba? Hindi lang po terorista. Napakarami po. Nahandyan pa mga kidnapping. Napakaraming problema nung umupo si dating Pangulong Duterte. Pero hindi po nakita yan. Hindi po nakita ng mga politiko yan. At hindi po nakita ni Pangulong Marcos yan, mga tama. Hindi niya po nakita yan, mga kabayan. At syempre po, ibabalik tanaw po natin ulit. Kasi po ngayon sa bagong Pilipinas, ay ang tingin po ng dating Pangulong, ang tingin po sa dating Pangulong Duterte ay napakatindi po. Para po bang salot sa kanila ang tingin po nila ngayon sa dating Pangulong Duterte. Pero nung hindi po sila Pangulo, mga kabayan, nung hindi po sila Pangulo, nung hindi pa siya Pangulo at hindi pa Speaker, ang kanyang pinsan, ganito po naman kung sambahin nila at talagang parang ginodiyos pa nila si Mayor Duterte, mga tambay. Panoorin po natin ang kanilang makarakas. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray na talagang hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun! Ang malasakit! Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte.
Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao. At dinasal kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng politi. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Ito, pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Nakita niyo po, nung hindi pa po presidente, halos sa himudin po ang puwet ng dating Pangulong Duterte na magpinsan. Pero nung maging presidente na, lumabas na po ang tunay na mga ugali ng magpinsan, mga bayan. Yan po ang napala po ng mga Pilipino sa mga nagbabalat kayo na mga politiko. Katulad po yata nila na magpinsan. Mabait, hindi nagmumura, mga tambay, pero nasa loob po ang mga kulo, mga tambay. Nasa loob po pala. Kayo na po, alam nyo naman po ibig sabihin natin. Nasa loob ang kanilang, di ba? Kaya yan po mga tambay. At isama po natin sa dasal ang ating dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin, iba ang weather sa Netherlands. Iba po ang weather sa The Hague, Netherlands, mga tambay. Napakalamig po dyan. Sobra po ang lamig dyan. At alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte ay may katandaan na, ay mahigit 80 na po siya at may mga karamdaman po pa siya, may mga sakit na po. Tapos dadalhin mo po sa lugar na napakalamig, mga babayan. Talagang isa pong sakripisyo po yan na pagdadaanan ng dating Pangulong Duterte. Napakahirap po na talaga ang ginawa po sa kanyang paghihiganti. Yung binigyan mo ng tulong, ipalibing ang iyong ama at suportahan mo at suportahan ng anak na si BP Sara ang kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Pero nung tumanaw po ng utang na loob, ganito po, halos patayin. Halos patayin na ang dating Pangulong Duterte dahil yung lugar na yon ay iba ang klima. Iba ang klima ron para sa matatanda ay hindi na po babagay ang matatanda sa lugar na ganong kalamig, mga kabayan. Kaya po, ang nangyari po sa dating Pangulong Duterte, tinanawan po siya ng utang na loob na para po siyang pinapatay na. Para po siyang pinapatay na ron sa lamig, sa weather. Ibang klase pong tumanaw ng utang na loob ang mga Marcos Romualdez, mga kabayan. Ayan po mga kabayan, ang kaganapan po, nakarating na po, naka-arrive na po sa The Hague, sa ICC. Nasa ICC facility na po ang ating dating Pangulong Duterte. Dasal-dasal po tayo mga kabayan na makaligtas po, lalong-lalo po siyempre sa weather. Ay makayanan po sana ng dating Pangulong Duterte ang weather doon. Siyempre po, hindi naman po tayo sanay sa heater. Diba? Kasi alam naman po natin sa ibang bansa, pagka sobrang lamig ay heater ang gamit. Heater, yung mainit na binubuga, hindi naman po tayo sanay sa ganyan. Pagka po tayo hindi sanay dyan, isa rin po tayong magkakaroon ng problema dyan at magkakasakit tayo. Dahil napakahirap po yung hindi mo nakasanayan na ang hinihinga mo, ang sinisingot mo ay mainit. Yung mga tambay, di ba? Talagang ganun Pinarusahan tayo Nagbigay po sila ng utang na loob. Yan po ang binigay na utang na loob ng pamilya Marcos sa dating Pangulong Duterte na para po siyang pinapatay na unti-unti ng mga ito, mga kabayan. Naway maingatan po ang ating Pangulong Duterte at malagpasan niya po lahat ang binigay po sa kanyang problema ng bagong Pilipinas, ang paghihiganti nila. Ganun po pala. Yung natulungan mo na para maging Pangulo at maipalibing ang kanyang ama, ay naghiganti pa. Naghiganti pa, mga kabayan. Ibang klase talaga ang kapangyarihan. Ibang klase ang kapangyarihan. Pagka talagang dinibdib mo na ayaw mo nang mawala sa iyo, mga tambay. Ibang klase po pala silang humawak na kapangyarihan. Hindi katulad po ng pamilya Duterte. Nakita po natin kung paano sila humawak ng kapangyarihan. Hindi po sila swapang. Hindi po sila ganid. Kasi kung ganid po ang pamilya Duterte, wala pong ibang presidente kung hindi ang Duterte pa rin. Hindi po sila ganid. Kaya nga po walang presidenteng Duterte dahil hindi po sila ganid at sakim sa kapangyarihan, mga kabayan. Muli po, samahan po natin ang dasal na makaraos at maingatan po ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, mga tambay. Nakakalungkot po. Pero samahan po natin ng maraming dasal at sana po magtagumpay
at magtagumpay po ang kabutihan sa kasamaan, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga tambay sa muli po. At thank you po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Dasal-dasal po tayo. At naingatan po ang dating Pangulong Duterte. Paalam po. Bye-bye.